Tumatak sa player ko yan, si Otok, tsaka si Gonzales. Magaling si Gonzales, yun ang kanilang striker din. Na may nakainitan din na nakasagutan na Pinoy player din. So, since may pag-asa pa tayo, Pero so kailangan lang mag-strategize sila. Oo, linggo. At sa gitna ng magandang panahon kahapon biglang biglang nasorpresa ang mga taga Sydney, Australia sa isang hailstorm. Tipak-tipak na yelo ang bumagsak at ang iba kasing laki ng kalabasa. Wala namang direktang nasaktan sa hailstones pero isang lalaki po ang nasawi at dalawang kasama niya ang malubhang nasugatan matapos tamaan ng kidlat. Nagdulot din ng pagbabaha ang biglang pagbuhos ng ulan. Mabilis namang inilikas ang 700 tao na nooy nasa isang rugby football stadium. Kasi laki ng kalabasa. Nakakatakot yun, Laki. Anyway, kaliwat Pero kanan. parang bukol. pag tinamahan ka niya, parang stone to death. Oo, sakit niyan. Di ba? Grabe. Kahit pa paano, nako. Hindi siya snow na Ayan, masaya. kawawa yung mga sasakyan. Talagang may mga dent na yan. Parang kung sa mga gusto makaramdam ko ano ang feeling niyan, kumuha kayo ng yelo yung galing sa... Ayoko nga. Ipato ulo. Ipapato niya yan, laki-laki yung sakit Ayoko niya maramdaman. na. Laki kalabasa Grabe, niya. parang golf ball naman yun. Oh, pero wala nang gusto mag-iced tea dyan. Hi, Drew! Good morning. Alam mo, naramdaman ko na yung hailstorm. Oh, Tapos saan to? kahit Saan? maliliit lang sa States, kahit maliliit lang, napakasakit sa mukha. Sakit, oo. Napakasakit talaga sa Parang kang binabaril ng yung mga pellets. mga pellets. Okay, kaliwat ka na naman ang handaan ngayong Kapaskuhan, kaya mahirap talaga mag-diet. Totoo yan. At todo sama ka tayo sa mga kainan. Totoo rin yan. Pero paalala ng mga nutrition expert ng UP Los Baños, dapat maghinay-hinay lang at baka malagay sa alanganin ang ating kalusugan. Madalas sa mga hinahanda kasi puno ng kolesterol. Kaya dapat mag-ingat ang mga taong prone sa heart attack at stroke, na dalawa sa mga nangungunang killer diseases para sa ating mga Pilipino. Hinay-hinay din dapat sa mga matatamis, sa mga may diabetes. Hello! Pero kung di talaga makaiwas, ito ang maipapayo ng mga eksperto sa pagkain sa party. Gumamit lang ng platito at huwag magtatagal sa lamesa na puno ng pagkain. At sa halip ay maglibot-libot sa party at pakipagkwentuhan sa ibang bisita para hindi maparami ang kain. Sa mga inuman naman, hanggang 2 bote lang ng beer ang dapat sa lalaki at 1 naman para sa babae. Sa mga titikim ng lechon, mo naman pagkain ng makolesterol, dapat katumbas lamang ng 1 hanggang 2 maliit na kahon ng posporo. Ang laki ng lechon na kakainin nyo. Huwag ding piliting ubusin ang mga handa sa Noche Buena. Kung may mga tira pa, ayusin ang pagkakapreserve nito para hindi makontamina at magisan yung diarrhea o food poisoning. At kahit palamig ang panahon, dapat o hindi dapat kalimutan ang regular na ehersisyo. Lahat yan, hindi ko sinusunod. Hindi, ang proper term dyan ay pacing. Kasi sa dinami-dami ng mga Christmas parties na pupuntahan nyo, yung tipong swabe lang kasi masisira na yung araw mo kinabukasan pag... Isa, appetizer ka. Appetizer. Sa isa, doon ka mag-meal. Makipag-usap ka, Dessert makipagkwentuhan ka. Correct. Kasi yung kakakwento mo, kakakain mo ng pa konti-konti, nakakabusog na rin diba? Dapat talaga pag kumain ka una, tumigil ka sandali para you let your body... Here! No, listen. Alam mo, sa lakas ko kumain, wala lang. Thank you, Lynn. I'm enjoying the season. Hindi, alam mo, kanya-kanya naman Bawi na lang sa New Hindi, Year. doon sa mga... Punta ka sa doktor, magpa-check up ka. Doon sa mga may sakit na, doble ingat naman. Yan. Diba? Correct. Sabi nga ng mga doktor, may mga katigasan tayo ng ulo na lechon, minsan lang yan Minsan lang, Pasko, minsan lang. Minsan ka lang din atakihin. Di ba? Okay. Uy, pero ingat, looking forward ako sa pagkain sa bahay niya. Ganun lang posporo lang. Posporo lang, Tandaan niyo, Handa na posporo. yung mga panukat mo. Di, posporo talaga. Wag. May weighing scale ako ron. Okay. Sugar-free? Okay. Samantala, kung dito sa Pilipinas, nauuso ang recycled Christmas decors, ibahin nyo ang isang hotel sa Abu Dhabi, United Arab Emirates. Isang magarang 43 feet tall Christmas tree ang ibinida doon. $11 million ang halaga ng Christmas tree na yan o mahigit 485 million pesos. Well, nagtatanong kayo kung bakit, no? Kasama na sa gasto sa mga palamuting isinabit. Kabilang na ang mahigit 130 gintong decors na may nakakabit pang mga mamahaling bato, gaya ng diamond at sapphire. Binuo yan sa tulong ng isang jeweler at posibleng ipanlaban sa Guinness Book of World Records bilang World's Most Expensive Christmas Tree. Lalabanan nito ang pambato ng Japan na nagkakahalaga ng $10.8 million na naitala
noong 2002. So kung manakaw mo yung buong puno na yan, milyonaryo Lalaban kayo sa Pilipinas, 1.5 recycled. 1.5 Pearls. May necklaces na yung mga Oh, necklaces na yung jewelry, nakasabit eh. Jewelry na talaga. But hindi mo alam kung makakalapit ka sa Christmas tree dahil syempre, I'm sure heavily guarded At saka yung hotel na yan, yari din sa Pag-picture, ginto eh. What do you expect sa Christmas tree? Baka yan yung Yan yung Burj 7-star Al Arab. hotel eh, right? Correct. Good luck. Sana hindi makarating dyan yung nagdakaw ng kampana. Madaling-madali lang sa kanya yan. Kampana nga, nailabas eh. Yung Christmas tree pa. Okay, narito na. Hirit panahon. Nila Vanyover, Love. Alrighty, eto na Okay. po, panahon. Ito, Wet Friday po nga asa natin today sa Metro Wow. Manila at sa buong Luzon. Ayon sa pag-asa, dulot po yan ng umiiral na hanging amihan ng northeast monsoon sa northern at central Luzon. Magiging maulap ang ating kalangitan ngayong araw. Nasa samahan ng kalat-kalat na pag-ulan, damay din ng eastern Visayas. Sisikat ang araw ngayong 6:40 ng umaga at maaga naman lulubog mamayang 5:30 ng hapon. Now, i-check naman natin ang lagay ng panahon sa iba't ibang dako ng Pilipinas. True. At sa mga excited na makabisita uli sa Luneta this Christmas, aba may bago kayong makikita doon. Yan ang kanilang bonggang-bonggang musical dancing o dancing fountain sa Rizal Park Central Lagoon na unang ginawa noong 1968 pa. Nakakaaliw po ang bagong water effects features ng dancing fountain na ito, kabilang ang 88 feet pulsating high center jet. May peacock spray water screen pa kung saan makakapanood ang publiko ng mga pelikula. At ang tubig ang nagsisilbing movie screen. At ang synchronized dancing fountain na may kasama pang eye-catching colors at music. Yan yung eye-catching colors. Talaga namang sumabay ang bawat kilos ng fountain sa saliw ng tugtugin. Bahagi po yan ng programa ng lungsod ng Maynila at pamunuan ng National Parks Development Committee. Congratulations talaga. Oh, panoorin na natin yan. Galing, galing. Buhay na naman ang Good job. Luneta. Okay. Pag-summer Kaya ba? guys, tara na? Tara na. Okay. Tara na at silipin natin ang nagbabalik ng Dancing Luneta Fountain kung saan nakatabi ngayon si Monica. Go, Mon! Go, Monica! Hi, Drew. Good morning. Sa mga girls and guys natin sa studio, good morning din. Of course, natin mga kapuso, magandang umaga rin sa inyo. Alam niyo, tamang-tama itong tinatawag nga nila musical dancing fountain show dahil nga 8 days na lang at Pasko na at pag ganito mga panahon, di ba, madalas talaga tayong mga Pilipino, meron tayong mga last-minute shopping at pamamasyal. At dito nga sa Luneta, pwede niyong gawin ng sabay ang dalawang yan dahil unang-una na nga yung tinatawag nilang musical dancing fountain show na actually kaka-inaugurate lamang kahapon. At ito nga dancing fountain show na ito, alam niyo ba mga kapuso, isa daw sa pinakamalaki at pinaka-high-tech dito sa ating bansa. At mamaya titingnan natin at sisilipin natin kung paano nga ba gumagana yan. At syempre, papanoorin na natin kung gaano nga ba kabongga yung musical dancing fountain show na yan. And bukod dyan, bukod nga sa pamamasyal, tulad ng sinabi ko, pwede rin tayo mag last minute shopping dito sa Luneta dahil isang Christmas bazaar ang makikita dito at mamaya iisa-isahin natin ang mga stalls na yan. So talagang kakaiba ang ating Christmas gimmick dito of course sa Luneta, dito yan sa lungsod ng Maynila. Back to studio muna guys! Chika Mates, ito naman po ang aking showbiz news. Marian Rivera namangha sa dami ng fans niya sa Singapore at Malaysia. Hindi nga raw akalain ng aktres ang dami ng mga sumusubaybay sa kanyang career sa ibang bansa. Nakilala niya ang mga ito nang magtungo sila ng boyfriend niyang si Ding Dong Dantes sa Singapore para sa Asian TV Awards. And take note, hindi lang Pinoy ang mga fan ni Marian kundi mga Singaporean at Malaysian nationals din. Kasalukuyan kasing pinapalabas sa Singapore ang adaptation ng telenobelang Marimar ni na Marian at Ding Dong. Todo pasalamat naman si Marian sa suportang inibigay sa kanya ng mga tagahanga. You gotta look close to find a real superstar. You international shit, I open up the job. Okay, kaya para sa mga panalong Christmas gimmick, dito na tayo. Sama-sama tayong tirahin na yan. Yung mga kaya Noche Buena. Dito lamang sa Unang Hirit!